Hello mga guys! Usapang business naman tayo ngayon guys. Alam nyo guys, pag gusto nyong magtayo ng sari-sari store guys, ang tamang perfect na puhunan guys ay 30,000. Kasama na lahat doon, may alak ka na, may soft drinks ka na, pwede ka na may bigas ka na, may Gcash ka na, cash in, cash out, or load. Kasi yung 20k, yun yung para sa mga grocery mo. Tapos yung 10k naman, yun yung sa Gcash, cash in, cash out mo, saka load. So, survive na yun guys. Oo. Pwede na yun kapital mo, tapos pa ikot-ikutin mo na lang hanggang sa lumago siya, dumami siya. Yung 30k mo, maaaring mag times 2, times 3, times 4 yun guys. Basta, ayusin mo lang pagdala. Hindi mo siya anuhin yung balasubasin, saka kailangan ingatan mo rin na hindi siya malugi. Kailangan yung budget mo sa bahay, bukod mo rin yun, hindi mo dapat kunin sa tindahan. Kasi pag lahat ng budget mo sa bahay, kunin mo sa tindahan, wala. Siyempre, maliit lang yung mga tubo ng grocery natin, yung sari-sari store natin. Piso-piso lang yan. Tapos, doon ka kukuha ng araw-araw mo ng pamalingke, pang-ulam, pang-bigas, pang-masahe sa mga anak mo, pambaon sa mga anak mo, mga everyday needs mo, doon mo kukunin lahat sa tindahan mo. Ay, wala guys. Lulubog yung paninda mo. Okay lang yun kung araw-araw ka doon dyan kumukuha ng everyday needs mo. Basta, every month, anuhan mo siya, yung abunuhan mo siya. Example, araw-araw ka kumukuha ng pagkain mo, yung ka kukuha ng pera, mamalingki mo, biling ulam, bigas, ganun, lahat-lahat ng mga expenses. Pero every month, kailangan mo magtapal doon ng 10,000 monthly sa tindahan mo. Yun yung tapal doon sa mga pinagkukuha mo. Kasi, kahit di mo na ilista yun kasi, nakakapagod naman ililista mo pa di ba? So, ganun na lang, monthly. Mag-abuno ka, dapat monthly yung 10,000. Abuno mo pang grocery mo, doon para mabalik lahat ng mga paninda mo. Diba? At saka, pangalawa, huwag kang magpapautang. Kasi, siyempre maliit lang na tubo mo, magpautang ka pa. Tapos hindi ka pa babayaran, diba? Kasi, mahirap ng panahon ngayon. Yung nangungutang na ang galit sa inuutangan. Pag siningil mo sila ng galit, sila pang galit. Tapos sabihin kagad sa mga ugali mo, kasi ganun. Pero, di ba nila iniisip yun, nakakadisturbo sila ng tao. Binigyan nila ng problema yung tao, imbis na walang problema yung tao, di ba? Ikaw na ba yung nagpautang, ikaw pa namumblema kung paano mo singilin, di ba? Ngayon, ang mahirap ngayon, pag yung tao na may utang sa'yo, pag nasalubong mo sa daan, liliko yun, hindi yun haharap sa'yo kasi nahiya, natatakot sa sisingilin mo di ba? O kaya, doon ang bibili sa ibang tindahan yun kasi pag bibili sa'yo, sisingilin mo sila, di ba? Saka, isa pa doon, nahihiya ka rin maningil, di ba? So, maganda, huwag ka na lang magpautang kasi, para walang problema, di ba? Hindi man siya bibili sa'yo kasi hindi mo pinautang. Wala namang problema Hindi siya kawalan. Dahil hindi magsasara ang tindahan mo dahil lang sa kanya. Maaaring magsasara ang tindahan mo pag nalugi ka. Di ba guys? Kaya, pag may negosyo ka, maliit man o malaki, kailangan maging matalino ka, maging mautak ka. Kasi, pag mga yan, humahatak sila sa'yo pababa. Hindi yan humahatak pataas. Kasi, alam mo naman ang ugali ng Pinoy. Naiinggit sa kapwa Pinoy. Kung ano yung nakikita sa kapwa nila, nawala sila. Hindi man lang nasasabi na nainggit sila, pero deep inside, lumalaban sila ng inaanuhan kanila ng patalikod. Hanap sila ng parang paano ka malugi. So, ang gagawin nila, utangan ka na ng utangan kasi sobrang bait mo sa kanila, hindi ka babayaran. So, ngayon, pag napurdoy ka na, nalugi ka na, lumubog na yung tindahan mo, o parehas na kayo, kawawa, di ba? So, ngayon, tumulong ka sa kanila, naawa ka sa kanila, pinautang mo sila, kasi,
naawa ka. Ngayon, nung walang-wala ka, naubos paninda mo. Nakakautang ka ba sa kanila kahit 5 duling, kahit piso? Diba hindi? Oh. Diba kaya, self first, family first before others, diba? Huwag kang maniwala, sabihin nyo na, madamot yan, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Ay hindi. Bakit? Kung wala akong makain, bibigyan nyo ba ako? Naghahanap buhay ako ng matino. Huwag nyo abusuhin yung hanap buhay ko. So, walang pakialamahan sa buhay eh. Alam mo guys, kung may isang tao galit sa'yo dahil hindi mo pinautang, hindi siya bibili sa'yo. Hindi kawalan yun guys, hindi ka malulugi doon. Marami pang customer na darating sa'yo, hindi lang siya, hindi mo siya kailangan, di ba? Kung pahirap man lang siya sa'yo, o pasaway, o sakit sa ulo sa'yo, iban mo. Lalo na yung mga customer, may mga customer ako dito na sila ulo. Sila pagalit sa akin eh, sila, mga bastos, mga ano ba? Walang modo, walang galang. Ay, binaban ko. Hindi ko binibintahan. Naaway ko pa. Ah, bakit? Oh. Kasi, isang business guys, yung may kapitbahay ko tumatanda, ulyanin na, 70 na yata yung matanda na yung hayop na yun, ni Salbahis. Bili siyang sigarilyo. Tapos, pasindi. Hindi na nga ako naglalagay ng lighter dyan sa labas kasi 3 bis na ako naglagay ng lighter dyan sa labas. Ninanakaw lang. So, ang ginawa ko, ipawal din sa amin ng usok ng sigarilyo. Tapos yung mga anak ko may upo, may mga ano. Bawal. Ako rin, ayaw ko na maamoy ng usok ng sigarilyo. Sabi niya guys, kaya hindi ako naglalagay. Naglagay ako sa labas ng karatula. Bawal ang smoke distance, please. Tapos, wala na pong pangsindi. Bawal ang usok. Ngayon itong matanda, bumili sigarilyo, sabi niya. Pasindi ako, sabi niya gano'n. Sabi kay kuya, wala pong panindi, sabi kong gano'n. Bawal na po ako hindi na po ako nagpapasindi dyan kasi bawal po sa amin ng usok. May mga ano po yung mga anak ko, may mga ubo, sabi kong gano'n. Bawal, makalanghap ng usok. Apay, naggalit sa aking tarang-tarong matanda, sabi niya. Hindi wag ka magtinda ng sigarilyo, hindi ka pala nagpapasindi. Ba't nagtitinda ka, hindi ka nagpapasindi? Apo, tangina yung sungay ko, tumaas yung sungay ko guys. Oh. Putang inang matanda to ah. Pagpatulan ko to, baka mamatay to dyan sa harapan ng tindahan ko, kasalanan ko pa. Pasalamat siya eh. Pasalamat talaga siya, may natitira pa akong kabaitan. Hindi ko siya pinatulan kasi, ano eh, matanda na eh, hirap na nga maglakad dito, tapos Salbahis pa. Tapos pag pinatulan ko siya, baka atikihin siya dyan, matigi siya dyan sa harapan ng tindahan ko. Ginawa ko, patay ka sa akin, matanda ka. Magmula ngayon, hindi ka na makakabili sa akin, ibaban na kita. Ako sa busy, bumalik siya. Bumili siya. Sabi ko sa anak ko, yung matanda na yun, pag bumalik yung bumili dito, huwag mo na bintahan niya, ang animal na yan ha. Sabi ko sa anak ko. Eh ngayon, nandun ako sa kusina, naghugas akong pinggan. Tapos bumili siya, tao po. Sabi ko, pagtingin ko, matanda. Sabi ko sa anak ko, pag mo labasin niya mo siya dyan, magsigaw siya dyan, pabili! Hindi namin pinapansin. Eh ngayon, may customer na isa dumating, nakaupo siya dyan sa labas ng tindahan, may upuan, dyan siya nakaupo. Naghintay siya kahit di siya pinansin. Hintay siya dyan, nakaupo. Eh ngayon, may customer dumating, bumili sigarilyo. Sabi ko sa anak ko, labasin mo doon, bintahan mo yung isa, bibili. Tapos, andyan lang siya sa upuan. Sabi ko yung matanda, mong bintahan niya na. Tapos pagkatapos bintahan ng anak ko yung isang customer, dinidma lang siya. Nakatingin na sa anak ko, dinidma lang na anak ko. Tapos sabay pumasok yung anak ko sa loob. Dito